Kalabaw at ang Baka. Ang pabulang ito ay isinlaysay ni Ofelia Concepcion. May dalawang magkaibigan na hayop sa bukid na sina Kalabaw at Baka. Mahilig sa gimmick sina Kalabaw at Baka, pero problema nila ang mahigpit na amo na si Mang Loncio. Madisiplina kasi ang lalaki. Isang araw habang naliligo sina Kalabaw at Baka, napag-isipan ni Baka, ano kaya kung minsan ay hindi tayo gumawa? Panukala ni Baka. Naku, baka gulpuhin tayo ni amo. Takot na sambit ni Kalabaw. Ang gusto ni Mang Loncio ay lagi silang handa, basta may iutos ito. Dali kalakian, ayoko nang babagal-bagal, maraming tao ang umaasa sa ating aanihin. Naawa kina Baka at Kalabaw ang ibang mga hayop sa bukid, hindi naman nila alam kung paano makatulong. May magandang balita ako, wika ni Aso. Ani ni Aso ay may gaganapin pagtitipon sa plaza, para lang daw sa mga Baka at Kalabaw iyon. Excited ang magkaibigan, naku, tiyak na masaya iyan, wika ni Baka. May awitan, sayawan at palabas sa pagtitipon. May costume party pa. Hindi na makatulog sina Baka at Kalabaw dahil sa tindi ng pananapik. Ngayon pa na kasi sila makadaranas ng gayong pagtitipon. Naging doble ang sipag ni Baka at Kalabaw. Talagang lahat na ikakatuwa ni Mang Loncio ay ginagawa nila. Gusto kasi nilang payagan sila ng amo na dumalo sa pagdiriwang. Sabado ng umaga ay galit na galit si Mang Loncio. Mataas ang araw ay tulog pa kayo, mga tamad. Bilisan niyo ang kilos at marami pa tayong tatapusin. Ang utos ng amo. Alas 5 ng hapon ay nasa bukid pa sina Baka at Kalabaw. Paano ba yan? Hindi pa tayo nakapapaligo at nakapagpahinga. Anas si Kalabaw. Kung may ninang ng akong engkantada ay tinawagan ko na. Wika ni Kalabaw. Nagulat pa siya nang biglang lumitaw isang engkantada. Ako ang iyong ninang, ang sabi nito. Pinatulog ng engkantada si Mang Loncio. Isang hiling pa po, wika ni Kalabaw. Kailangan po kasing ibang damit ang suot namin para hindi kami makilala. Pinagbigyan ang hiling nila. Bago maghating gabi ay bumalik kayo rito, ang sabi ng engkantada. Pag hindi kayo nakabalik ay magigising ang inyong amo. Hindi na rin ninyo mahuhubad ang mga damit ninyo. Marami ang nagkukuhan ni Kalabaw at Baka. Nagpakitang gila sila sa pagsayaw. Pinalakpakan at pinuri sila ng lahat. Dahil sa labis na saya ay nalimutan nila ang oras. Nagulat ang lahat na marinig ang tinig ng galit na si Mang Loncio. Sabi ko na at narito kayo. Galit nitong sigaw habang hawak isang mahabang pamalo. Maya-maya ay naalala nila ang bili na engkantada. Hindi sila dapat magpaabot ng hating gabi. Dinala sila ni Mang Loncio sa koral. Mula ngayon ay hindi na kayo basta makakaalis. Ang wika nito. Huhubarin ko na ang damit mo. Masyadong maluwag, sabi ni Baka. Masikip naman itong damit mo, pakli ni Kalabaw. Ngunit kahit anong hubad ay hindi nila maalis ang mga damit. Kaya mula noon, ang naging damit ni Baka ay ang damit ni Kalabaw. Ang damit naman ni Kalabaw ay ang damit ni Baka.